Anyway ho mga bossing, umpisahan na po natin ito. May napansin akong kumakalat sa social media. Ano po? Meron akong napansin kumakalat po sa social media mga kababayan, ito daw po no ay ang bagong law firm. Ito daw po ay ang bagong law firm nung kasama nung 18 marites mga boss chief amo sir. Oho, ayan. Law firm daw po ito na bagong-bago lang po mga kababayan ni Attorney Baligod. Aba, ang ganda, mukhang big time. Ngayon, mapapatanong tayo, pagkatapos ng mga nakikita natin na pagharap nila doon sa mga media, ngayon pagkatapos ng nakikita natin na kung ano-anong mga kalokohan at yung mga pinagsasasabi at kasinungalingan ng mga kasama niyang 18 marites, aba, parang bigla naman ata na nagkaroon ng law firm. Bigla-bigla itong si Attorney Baligod. Ayan pa, ang ganda oh. Parang bagong-bago pa lang po. Sabi ni Alonly TV, opisina ng mga gunsya. Ito pa oh. Oh, di ba? Parang nasa ano pa ito parang mataas na level. Tingin nyo, nasa ano to? Anong lugar ba yun? BGC? Mukhang BGC yung itsura ho mga kababayan. Ang tanong, ano po? Napondohan kaya? Sino kaya ang nagpondo? Kung meron mang nagpondo mga boss chief amo sir, kung idudugtong po natin mga kababayan doon sa dating mga sinasabi nung anak nga po ni Juan Ponce Enrile mga bossing na nagpopondo ang China para gibain ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, baka meron ngang nanggaling doon. Hindi ho tayo sigurado. Ano po mga kababayan, hindi tayo sigurado, pero nagtatanong tayo, bakit pagkatapos nung mga ilang buwan na kasama niya yung 18 marites at itong mga 18 marites na ito, walang ibang ginawa kundi mag-imbento ng mga kwento, baka naambunan. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, inventor ng kwento, yung abogado, siya si Ben Hurluy, Baligod, Tatak, Duterte. Hindi natin sila pinagbibintangan, pero baka naambunan, mga kababayan. Ano po? Hindi, baka mayaman naman talaga si Baligod. Hindi, di ba? Hindi naman natin alam yung background ng tao. Baka mayaman naman at talagang merong panggasta kagaya ng mga ganito ho. Anyway, mga bossing, dinaanan lang ho natin yan at nakita ko ho kasi natin na kumakalat sa social media. Ngayon po, mga kababayan, pumunta muna tayo doon po kay Leandro Lebiste. Isa pa din ito, mga bossing. Naalala niyo po, bumabanat si Leandro Lebiste, mga kababayan. Bumabanat si Leandro Lebiste, mga boss chief amo, sir. At ang sinasabi, nako, ayan, malaki ang mga vote buying at malaki ang mga gastusan sa iba't ibang mga probinsya. Di ba? May nakita na naman tayong isa pang video, mga bossing. Na yung sinabi ko nga kanina, mga kababayan, na ipapakita natin at tayo ay magtatanong lang. Eto. Aba, may papila. Payat pa si Lebiste dito, mga kababayan, ha? Payat pa si Leandro Lebiste dito, mga boss chief amo, sir. Oh, mukhang matagal na ito. Kung ako tatanungin ninyo, ang isasagot ko, baka ano pa to baka hindi kaya, no? Baka panahon ng eleksyon nito, Congressman Leandro Lebiste. Kasi miski ho ako nagtataka, mga boss chief amo, sir, kung ano yung nakikita at estilo at galawan ni Leandro Lebiste sa Kongreso at kung paano siya manira ng mga kapwa niya, mga politiko, mga bossing, nagtataka ako Paano inihalal ito? Ano ang ipinakita nito na ugali doon sa mga kapwa niya, Batanggenyo, para ihalal siya? Di ba? Kasi kung makikita natin yung style ni Leandro Lebiste, tapos alam mo yung kung ano yung mga background tungkol sa kanya,
sasabihin mo, nako, etong bata na ito, ang style, lumang politiko pa din. No? Babanat sa iba para mapagtakpan yung kanyang issue doon sa Department of Energy. Sabi ni Shiro Kansaki, literal na vote buying si Aklang Promil. Tingnan niya natin, ulitin ko Ako'y nagtatanong kung kailan ba ito nangyari. Nangyari ba ito bago mag-eleksyon, during election, o nung panalo na si Leandro Lebiste? Kasi kung titingnan ho natin mga kababayan, yung itsura ni Leandro Lebiste ngayon, ano po, at saka itsura nung nasa video, tingin ko matagal na ho ito. Hindi kaya dahil dito sa video na ito, ang dahilan ng pagkakapanalo ni Leandro Lebiste doon sa sa lugar nila sa Batangas. Sabi ni Joel Q, hindi na bata yan, Boss Mark, batang isip lang. Yun nga ang pinagtataka ko, sir, no, mga madam. Nagtataka ako, para namang aabnoy-abnoy sa mga kilusan niya, sa mga galawan niya. Pero bakit ibinoto ng mga taga Batangas? Sabi ni Alonly TV, namimigay ng pera, vote buying, kurakot, kala mo Santa Claus, tumatanggap ng pera kay Sarah Chucky Solar Boy. Isa pang tanong natin, ito po ba yung i-donate niya? Ano po? Doon sa kanyang sinasabi na ano ba yun? Na charity. Kasi di ba sabi niya, nag-donate po ako ng 6 na bilyon sa aking charity. Ito kaya ho yun, mga kababayan? Kasi kung ito po nangyari, no, during election, vote buying to, maituturing ho, mga kababayan. No? Pero kung hindi naman, pangatwiranan ni Leandro Lebiste. Sabihin sa atin na, yung mga nakikita o kumakalat na video na nire-reactionan nila Mark Ramos, ano yan, pagkatapos ng election yan. Diba? Ganun lang naman, no? Kaya lang parang ang nangyayari dito kay Lebiste, parang puro pagbibintang ho, mga kababayan. Ultimo ho, ito pong si Richard Gomez, mga boss chief amo, sir, no? Hindi ho nakaligtas dito kay Lebiste. Tuloy muna natin to. Naman. Parang 500 piso, 500 yata o 1,000 yung inaabot ulit nga. Malabo na kasi ang mata natin Kayo, tulungan nyo nga ako dyan sa comment section. Tulungan nyo ako sa comment section. Magkano yung iniaabot? Papel lang yan. Ang dami pa. Sabi ni Trexie Villa, yung iba, 500. Yung iba, 1,000. Aba, kawawa naman yung ibang nabibigyan lang ng 500. Tapos yung iba, 1,000. Parang unfair naman ho yun. Diba? Ngayon, may video na kumakalat ng ganyan. Nakita po namin yan sa social media, mga kababayan. Ang maririnig natin kay Leandro Lebiste, yung mga kapwa niya, congressman,